Hi guys! Ayan, ang taas. Ay, kinakabahan ako. Hi guys! Ayan. Welcome to my channel. Ayan, pwede ko lang sabihin, may channel na ako. Ngayon, ipapakilala ko muna yung sarili ko. I'm Sedi Ordones from Laguna. I am a student, then business owner din ako. Now, pwede na akong tawaging aspiring YouTuber. Ayan. As part of my New Year's resolution, last 2018, nag-take ako ng mga videos, pero nasa cellphone ko lang, nasa camera ko lang, hindi ko siya na-upload kasi nahihiya ako. Pero ngayon, sana magtuloy-tuloy na siya, then i-upload ko na rin siya. Nakaisip ako ng series dahil nga beginner ako sa YouTube, beginner din ako sa pag-makeup. Tatawagin natin ngayon tong series na to as Copycat Series. Bakit copycat? Kasi kukuha tayong mga videos from international and local makeup guru. Nandito ako kasi i-represent ko yung mga taong bago sa YouTube, mga taong bago sa makeup. Kaya gagawin lang natin is puro recreating ng mga makeup tutorial ng mga makeup guru. Titignan natin kung effective ba yon para sa atin sa mga bagong nagme-makeup. Effective ba yun? Matututo ba tayo doon or hindi? Actually guys, meron na akong pre-recorded video ng isang series ko na ang ginaya ko ay si Kenny Manalad. Doon sa cut crease video niya for beginners. Titignan ko kung matututo ba ako. Kasi personally, ako hindi talaga ako marunong mag-cut crease. At natakot talaga ako. Ngayon, titignan natin dito sa video na to kung matututo ba ako or hindi. Kasi pag nagawa ko, sure ako na magagawa nyo rin siya. Kaya, let's start! So, ayun na nga guys. Eto na. Ang pinakaabangan ko. Mamaya na be! Nagbi-video ako! Gagawa tayo ng tutorial. Tutorial? Taray! Beauty guru. Ang gagayahin natin is si Kenny. Ayan. For today's video, ang gagawin natin guys is tuturuan ko kayo kung paano mag-cut crease. Kasi si Kenny doon, parang ginawa niya cut crease. Yung mata lang yata yung ginawa niya. Pero ako, gagawa ako ng full face makeup. First, syempre, maawa ka naman sa balat mo. Meron naman itong mumurahin, yung lang, sachet. Sa ko ito binili? Sa Watsons. Quick FX ng Watsons. Meron itong sachet lang. Mura lang naman yon. Ito, about 100 plus yata ito. Ganito kalaki. Effective talaga siya kasi hindi talaga gagalaw yung foundation mo, hindi gagalaw yung mga ilalagay mo sa mukha mo. Ito yung magsisilbing pandikit dun sa face mo. Kaya dapat lagi meron ka nito pang-protect sa balat mo. Wala akong camera na ginagamit. Ang ginagamit ko lang today is iPhone 6s. So maganda naman yung camera niya, basta malinaw yung ilaw. Kasi pag madilim yung ilaw, pixelated yung pictures, yung video, hindi siya maganda. Sunod na is si foundation. Kita ba? Ayan. Superstay Full Coverage Foundation. Ayoko lang naman gantong foundation kasi pag hindi siya nakatube, ang hirap niya simutin. Katulad nito, mauubos, tak-tak, sige tak-tak, sige tak-tak, tak-tak, tak. May mga tao talaga na inuuna yung kilay, inuuna yung eyeshadow, pero ako kasi yung taong makeup ko is inuuna ko talaga ay foundation muna talaga kasi nagbe-bake ako. Hindi ko alam, nakagawian ko lang. Hindi ako masyadong makeup, nanonood lang talaga ako sa YouTube. Kasi talaga marami kong matututunan sa kanila. Kahit hindi ka mag-aral, basta lagi mo lang pinapractice yung mga ginagawa nila. Marami kong matututunan eh. Ay, bigote ako. Hindi ko pala masyadong natanggal. Sorry sa bigote. Bigote ko, hindi ko pa natanggal. Kasi pag sa labs, pamin-pamin. Charot. Ay, nako. Pamin-pamin. Ito na. Nakita ko to na ginamit ni Ate Kenny. Kaso yung sa akin medyo mauubos na. Ang gamit niya is light. So, meron din naman akong light. Itong Instant Age Rewind Treatment Plus Concealer na siya ng Maybelline.
Pag gusto mo i-blend, kang gumamit ng brush or pwede kang gumamit ng beauty blender. Pero, pag gusto mo ng full coverage, kamay ang gagamit. Kamay. So, ang ginamit ko sa pang-bake ko is final powder na cream glow ng Nichido. Ito naman natin is si Kilay. Dahil Kilay is life. Careline. Brown yata yung color nito kasi walang nakalagay dito kung anong shade to eh. So, ito lagi yung ginagamit ko na pang-kilay. Makeup tutorial ni Kenny, nakakonceal yung kilay niya. Tsaka ahit. Ako kasi hindi ako nag-ahit ng kilay. Siguro okay na to. Pwede na naman siguro. Oo. Hindi talaga ako perfect. Sorry guys. Hindi ako makeup guru. Hindi rin ako makeup artist. Nagtatry lang ako mag-copy ng mga makeup tutorial. Kaya ito yung kinalabasan ng kilay ko. Ang susunod natin gagawin is yung eye makeup na. Sabi ni Kenny dito, manap daw ako ng eyeshadow na transition. So ito ang gamit ko, Fashion 21 color set. Ilan ba to? Basta ito yung ano nila, yung palette nila. Yung dumi. Sorry guys. Yan ang dumi oh. Guys, kumukuha na ako ng first color and pinafocus ko lang yung product sa pinaka-tip ng brush. After that, what I'm gonna do is ilalagay ko lang siya directly sa aking crease and since hooded yung aking lids, ang gagawin ko is itataas ko siya ng konti. Mapapansin mo, top the excess. Pero kasi technique yan talaga ng mga makeup artist. Alam niyo kung bakit? Kasi pag hindi mo tinap yung excess at light coverage lang ng eyeshadow yung gusto mong makuha, pagka pindot mo dyan, hala, nandyan lahat. Product sa mata mo. Sobrang intense agad ng kulay niya. Hindi mo na siya mababawi. Mas okay na yung dahan-dahan kaysa sa biglaan. Ay, kabog. Parang iba yun Pero bet ko talaga yung dahan-dahan muna. Pakonti-konti. Kesa sa bibiglain mo ng madami. Kasi pag napadami nga naman, hindi mo na mababawi. Pero pag yung konti lang nilagay mo, mabibuild up mo na mabibuild up yung color nung eyeshadow. Second naman na ginawa ni Kenny is itong sa Uncover 2 ng Ever Belena. So ang gagamitin ko is yung Unclutz brushes, yung for beginners. Outer V corner ng ating mata. Tapos na tayo sa may transition color, ang gagawin ko naman is lilipat ako dito sa may Uncover 2 palette and kukunin ko tong shade na to. Etong burgundy shade and yung brush na gagamitin ko to apply is itong E03 from Ate Ann. Medyo ma-fallout and powdery itong eyeshadow palette. So, ang bilis ni Ate Girl. Kaya kapag naka-foundation na kayo, mag-bake kayo ng under eye. So, lagyan nyo lang siya ng madaming powder para kapag may bumagsak na eyeshadow, mabilis nyo siyang matatanggal. For this color naman, ang gagawin ko guys is ilalagay ko lang siya ng mas mababa dun sa may first one and outer perimeter daw ng eye. So, saan yun? Dito. Saan ba? Dito. Ate Kenny, ano yung ginagawa mo, Ate Kenny? Hindi kita masundan. Bakit ganun? Nahihirapan ako. Sabi niya nga, so iba-iba yung ginamit kong brushes. First, yung big blending brush, small blending brush. Kasi yung pinakamaliit. So, ito yung gagamitin natin para dun sa dark brown. Kung paliit yung part na nalagyan mo ng color sa mata mo, dapat paliit din ng paliit yung ginagamit mong brush. Susunod natin gagamitin is itong dark brown sa Ever Belena din. Uncover 2 palette nila. kukunin ko tong dark brown shade, tapos ilalagay ko siya sa may outer part ulit. So, ayun nga, gamit tong E04, ang gagawin natin guys is ilalagay lang natin or ifo-focus yung dark brown color dito sa may outer perimeter ng eyes. And, of course, idadrag natin siya paloob. Sabi ni Ate Kenny, wag daw sobrang loud na, wag daw sobrang lapot yung gagamitin yung pang cut crease. Kasi, pag masyado malab na yung gagamitin yung concealer, kasi pangit yung kakalabasan niya. Pero kapag naman daw, masyadong malapot, nakikake naman daw yung pinakalalagay nyo ng cut crease. Kaya dapat yung consistency, isakto lang talaga na dapat ilalagay nyo dun sa mata nyo kung magka-cut crease kayo. Sa lahat ng mga friends natin dyan na hooded yung lids kagaya ko, eto na yung trick na kailangan nyo tandaan at matutunan kasi guys, I swear, super laking tulong niya. So, ang gawin nyo is, ilagay nyo lang yung concealer dito sa may part na to, as in sa may pinaka-lid lang. Sabi niya ganito daw, konti lang muna ilagay nyo at ito yung technique. Kaya guys, ang gawin nyo lang is, lumalang kayo.
Ayan. Tumingin kayo sa taas, lumanyan kayo. At, tadan! Ayan na yung susundan nyo. Ayan na yung pinaka-cut crease na susundan nyo. Kasi, sabi niya nga dun sa video niya, kapag sumobra kayo ng concealer nyo sa pagdilat nyo ng mata nyo, minsan kasi lumalagpas, malalagay yung taas, kaya dapat ito lang, sakto lang talaga dito sa pagka-tikit yung ganyan. Ayan na, ito na yung susundan nyo. Like this one, konting-konti lang muna. So kapag ganyan na guys, ang gawin nyo lang is gumanon kayo. Or kaya tumingin kayo sa taas and kung saan tatama yung concealer, like this one, as you can see, nakat niya na yung crease, super bilis. Ayan na yung susundan yung ano guys, susundan yung shape. Kasi kung hindi nyo susundan to tapos mas mababa yung cut crease na gagawin nyo, kapag nilagyan nyo siya ng shimmery eyeshadow tapos dumilat kayo, magta-transfer siya. Papangit yung cut crease nyo, maniwala kayo, kaya kailangan sundin nyo tong shape na to. So sa akin guys, ang ginagawa ko na lang is pinapatungan ko muna ng shimmery eyeshadow yung may concealer tapos tsaka ko ginagawa yung outer part. Para iset yung area na may concealer, ang gagamitin ko from this palette is this one. And yung brush na gagamitin ko is a flat synthetic brush lang. So any brush will do naman dito sa part na to. Just make sure na sobrang nipis and flat nung dulo niya. So ito yung ginamit ko. Yung saan galing to, itong makeup na to. Binigay lang niya itong friend ko sa akin. Pero nagagamit ko pa rin naman siya hanggang ngayon kasi puro shimmer siya. Oh. So, I'm picking up the eyeshadow lang and what I'm gonna do is ipapress ko lang siya dito. Makikita mo naman dito, ito, putol na putol. Ang pangit, diba? Kaya ang dapat mong gagawin is bumalik ka dun sa dark brown. Pag natapos mo na yung cut crease mo, bumalik ka dun sa dark brown. Tapos saka mo siya i-blend. Kasi di ba makikita mo yung guhit kanina? Makikita nyo yung guhit kanina yung cut crease ko. Ngayon, ayan, medyo nag-soft na siya. Sabi nga ni Ken, bumukha na siyang professional looking. So, gagawin ko muna yung kabila. Tapos maglalagay na rin ako ng falsies ko later at saka liquid eyeliner. So, babalik ako guys ha. 6 hours later. Natapos ko na rin yung eye makeup ko. Tapos nag-lipstick na rin ako, eyeliner na rin ako, liquid eyeliner na rin ako, tapos nag-false eyelashes na rin ako. Nag-lipstick, lipstick at saka nose contour, yung jaw contour. Ayan. Overall naman guys, effective naman talaga yung tutorial ni Kenny. Talaga, matututo ka talaga sa kanya. Tapos yung eyeshadow, nakita nyo, sobrang pop talaga niya. Siniligan ko pa yan ng dark brown color pagitan nung cut crease at saka nung eyeshadow natin red dito sa pagitan niya. Nilagyan ko pa yan ng brown para kitang-kita mo talaga yung cut crease. Ayan, pop na pop siya ngayon. So guys, ayan, hindi ko alam paano ako magpapasalamat sa inyo. Pero thank you kasi natapos yung video ko. Then, thank you kay Ate Kenny na ginaya ko yung eye makeup niya, eye look niya. For now, hindi ko pa kasi alam kung ano yung i-content ko ngayong 2019. Pero wish ko sana magtuloy-tuloy. Kasi hindi ko alam kung mag-travel vlog ba ako or mukbang. Hindi ko alam kung puro makeup lang ba yung laman ng YouTube ko. Or if ever guys, kung meron kayong ideas na pwede kong i-content, just comment down below and don't forget to subscribe and like my videos, especially sa mga nakilala ko dyan, kaya manda kayo sa akin. Then, ito yung New Year's resolution ko talaga, itutuloy ko na talaga, i-upload ko siya, hindi na ako mahihiya, at umaasa ko na sana magtuloy-tuloy yung kung ano yung maumpisahan ko. Kaya thank you, salamat sa lahat. Thank you, bye-bye!